hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-28 ng Mayo taong 2012, ika-43 araw na po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito ang programang Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Matagal na po tayo nagsama para manmanan at subaybayan itong impeachment trial na ito. At we have reached a day, itong pinakahuling araw na ito, Cathy. Makasaysayan po ito, huling pagkakataon para sa prosekusyon at depensa para kumbinsihin ang impeachment judges na boboto para sa kanilang kaso. Kaya napakatindi ng mangyayari sa araw na ito. Mahalaga po mga kaibigan na subaybayan nyo ang oral arguments na ipipresenta ng magkabilang panig mamaya. Samantala, puntahan naman natin ang aming kasamang si Zarina Lusuegro para sa kanyang ulat. Zarina? Kasado na nga ngayong hapon ang oral arguments ng House Prosecution at Defense Team hinggil sa nalalapit ng matapos na impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Dito may tig-isang oras ang dalawang panig upang sa huling pagkakataon ay kanya-kanya na nilang mapanindigan ang kanilang mga kaso. At inaasahan si Defense Lead Counsel Serafin Cuevas ang aharap para sa kampo ni Corona, habang si Prosecution Lead Counsel Representative Neil Tupas Jr. naman ang magiging representative ng 188 complainants. Ayon sa prosecution, maaari nilang idiin ang $3.25 million na winidraw mano ni CJ Corona noong December 12, 2011 ang araw kung kailan na-impeach si Corona sa Kamara hanggang December 22, 2011. Anila malayo ito sa sinabi ng punong maestrado na $2.4 million umano sa kanyang bangko. Samantala matapos ang oral arguments ay may tig 2 minuto naman ng mga senator judges upang ipaliwanag ang kanilang kampo. At ngayon araw din o bukas Martes ay nasa magdedesisyon na ang Senate Impeachment Court kung maa-acquit o mako-convict nga ba si Corona. At yan muna ang pinakauling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Mark. At para maintindihan po natin ang nakaraang araw, let's go back to that last hearing date. At dito po, report ng aming kasamang Veronica Baluyot Jimenez. Sa pagharap muli sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona, isinumiti niya ang waiver sa korte para mabuksan na ang kanyang mga dollar accounts. Sinagot din niya ang tanong ng mga senator judges kung magkano ang halaga ng kanyang peso at dollar accounts. Humingi ng paumanhin si Corona sa nangyari noong Martes nang bigla siyang umalis at lumabas ng session hall. Pinabulaanan niya na siya ay nag-walk out. Dahil daw sa pagbagsak ng kanyang blood sugar ay sumama ang kanyang pakiramdam kung kaya't siya ay lumabas na. Sinabi ng prosekusyon na napagpasyahan nilang hindi na i-cross-examine ng Chief Justice. In light of these reasons and the fragile condition of the Chief Justice, the prosecution will no longer cross-examine him. Isinumiti rin sa korte ni Corona ang waiver para mabuksan ang kanyang bank accounts nang wala ng kondisyon. Hindi ko na po iintayin yung waiver ng 189. I'm submitting this without any conditions whatsoever. Sinuspindi ang paglilitis para pag-usapan ng mga senator judges ang pagsusumiti ng Chief Justice ng kanyang waiver. Mukhang nagkasundo naman ang mga base at Corona nang magkaroon ng emosyonal na yakapan ang dalawang panig. Sa pagsisimula muli ng paglilitis, inanunsyo ni Enrile ang naging pasya ng korte. We take note of this waiver of the Chief Justice, but we cannot act on it. Tinanong naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago kay Corona kung totoong nagkaroon siya ng dalawang heart bypass. Yes, Madam. I had one in 1995 and another one in 2008, both done by Dr. George Garcia. Sinabi ni Corona na ang pagpapatalsik sa Chief Justice ay nagkaroon ng masamang epekto sa Supreme Court. Yung araw-araw na 24/7, magbuhat umaga hanggang gabi, wala na kaming nadinig kundi panglalait, pangiinsulto, pang-aalipusta sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Pati daw yung panganay niyang apo na 9 na taong gulang ay naapektuhan sa nagaganap na paglilitis. Nung ko lang po nakita yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Nagulat po ako kasi for a 9-year-old to say that, yun po ang nararamdaman at pinagdaanan ng aming pamilya. Sinagot ng Chief Justice ang tanong ni Santiago kung ano ang naging epekto ng paglilitis sa prinsipyo ng checks and balance, independence ng judiciary at sub judice principle. Nalalaso ng unti-unti
ang pag-iisip ng ating taong bayan. You have an impeachment court, yung hindi po ma-ipresentang ebidensya dito, doon o ilinilalahad sa labas. So, nasisira po yung ating tinatawag na sub judice rule. Ibinunyag ni Corona na ang halaga ng kanyang dollar accounts ay 2.4 million US dollars na naipon daw nilang mag-asawa sa loob ng 35 taon. Hindi daw niya nagagalaw ang interes kasi simple lang silang mamuhay at meron naman siyang kinikita pa. Tanong naman ni Senador Jinggoy Estrada kung totoong nagkaroon siya ng $12 million. The answer po is never. Ipinaliwanag ni Corona na sa kabuang mahigit sa 80 milyong piso, bahagi nito ay pera ng kanyang mga anak na pinagsama-sama nila para mas malaki ang kikitaing interes. Sinabi ni Corona na mayroon silang hidwaan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa hindi niya pagpapahintulot sa kahilingan nito. Hingi po siya ng isang napakalaking budget for retirement. Sabi ko, hindi pwede. Siguro minasama niya yung ganon. Palagay din daw ni Corona na nagpagamit si Morales sa Malacanang. Hinahamon pa rin daw ni Corona si Morales na mag-resign kapag napatunayang wala siyang $12 million. Kayo po, hindi ko kayo magre-resign? Hindi po. Isang PowerPoint presentation naman ang ipinakita ni Senator Franklin Drilon na nagsasaad ng halagang inilagay ni Corona sa kanyang salin at ang halaga sa kanyang bank accounts. Tanong ni Drilon, bakit hindi inilagay ng Chief Justice sa kanyang salin ang lahat ng halaga na nasa bank accounts nito? 2.5 million pesos lamang ang kanyang inilagay sa kanyang salin mula 2005 hanggang 2010. Ipinakita ni Drilon na merong $700,000 si Corona sa PS Bank na hindi inilagay ni Corona sa kanyang salin. Tanong naman ni Senator Francis Pangilinan, di naman kaya gawin ng ibang opisyal ang pagtatago ng kanilang pera sa foreign currency accounts dahil sa interpretasyon nito sa batas. Hindi na nga po kailangan ideklara kasi nasa batas po mismo yun. Bakit ba daw nakalagay sa pangalan ni Corona ang perang napagbentahan ng property ng Basa Guidote Enterprise? For convenience lang po actually yan na nasa pangalan ko. Inamin din niya na bumali siya ng 11 million pesos sa Basa Guidote account pero unti-unti nitong binayaran. Sinabi niya na winidraw niya ang pera nila sa PS Bank dahil natunugan nila na maaring i-freeze ang kanilang accounts. Ipinunto naman ni Corona na wala pang kahit sinong government official na naglagay ng kanyang dollar account sa kanyang salin. Ano yung pagbabasihan ko po naman nun? I relied on the law. Ayun po ang sabi ng batas. Sinabi ni Escudero na sa panukalang amyenda sa FCDU law ay hinihiling na pumirma ang lahat ng government officials ng waiver sa kanilang bank accounts. Hiniling ni Corona na ma-discharge na siya ng korte dahil masama na daw ang kanyang pakiramdam. Pinayagan naman siya ni Enrile. Sinabi ni Enrile na matapos ang formal offer of evidence ng depensa at ang pagbibigay ng supplemental documentary evidence sa prosekusyon ay deemed submitted na for decision ng korte ang kaso. This case is now submitted for final resolution by this impeachment court subject to the oral argument of the two sides to be held next Monday at 2 o'clock in the afternoon. Tig-isang oras ang ibinigay sa bawat panig para sa kanyang closing summation. Sa Martes naman ay inaasang ihahayag na ng impeachment court ang desisyon nito. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. You're spilled up. Okay, maraming salamat, Nikki. Alam nyo, itong araw na ito, Cathy, napakahalaga dahil dito natin makikita yung science of rhetoric, itong retorika, kumbaga sa ating mga nag-aaral ng speech. Dito mo makikita kung sino yung magaling na kumubidsi. Dahil dito nila hindi siya sa pamamagitan ng ebidensya, but sa pamamagitan ng mga speeches. At ito nakikita natin ngayon na bakante yung upuan or yung mesa ng prosekusyon at depensa at malalaman din at alam po din nating lahat siguro na wala po uupo dyan sa gitnang table called the witness stand dahil wala na pong witness sa araw na ito. Ang mangyayari lamang po ay mag-deliver ng speeches yung magkabilang panig, tig-isang oras at kung paano nila kukumbinsihin ang ating mga senator judges, yan ang ating inaantabayanan.
Tama ka, Mark. Ayon nga sa ibang mga legal experts ay hanggang ngayon pwede pa rin mag-iba ang mga isip ng senator judges when both sides present their closing speech. Totoo yan. At syempre gusto nating tanungin yung ating mga panauhin kung what we can expect from their camp sa araw na ito dahil dahil political nga ang nature na ito, sa tingin ko mahalaga ito. From the prosecution, Congressman Erin Tañada III. At mula naman sa Depensa, Attorney Karen Jimeno. Welcome back. Thank you, Kathy, and thank you, Mark. Magandang hapon. Congressman Erin, yung political nature niya, yung hindi lamang siya judicial, sa tingin ko, it all comes to light ngayong araw na ito na po kumbinsihin kayo, hindi sa pamamagitan nga ng documentary evidence at sa pamamagitan ng talumpati. Gaano kahanda ang prosecution? Well, masabi po natin na handa naman yung prosecution kung pagbabatayin po natin yung opening statement naman po ng ating chief lead prosecutor na si Congressman Junjun Tupas. Maganda naman po yung delivery po niya. No? Bagamat masabi po natin, mayorya ng kanyang pinahayag nung opening nung January 16 nasa Ingles, no? Talagang sinubukan po namin dito sa kanyang closing arguments or closing statements gawing not really majority Tagalog pero mas marami pong ipapaliwanag rin po niya sa Tagalog dahil yun nga po ang masabi po nating puna ng ating mga nanonood sa telebisyon dahil nga kagaya ng sinabi mo ito'y political process at kailangan maintindihan ng bawat manunood at nakikinig sa radyo kung ano ba ang sasabihin ng ating panig po ng prosecution. Sa Depensa naman, gaano po kayo kahanda at sino-sino po ang magde-deliver ng oral arguments ngayong araw? Yung pag-deliver ng oral arguments ay isang pinaghandaan na mabuti. Ang magbibigay nito ay aming lead counsel na si Justice Cuevas at isa sa member ng defense na si Dean De Los Angeles. Hindi namin pinakinggan kung ano yung final na produkto nung ipapaliwanag nila mamaya. Pero may tiwala kami na this will come out na maganda at this will explain well kung ano nga yung basihan kung bakit sa palagay namin dapat ma-acquit si Chief Justice Corona. Samantala, bago tayo tumungo sa ating susunod na tanong ay ilalahad po natin ang isang interview ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez mula sa isa sa mga miyembro ng Depensa pero hindi pa ata handa. So, tanong ko muna kay Congressman Erin, hindi ko natanong kanina, sino po ang magde-deliver ng closing arguments? Well, binanggit ko na po yung pangalan po ni Congressman Junjun Tupas at kung titingnan po ninyo, may bago tayo ngayon, no? Ang magbibigay rin kasama po kay Congressman Junjun Tupas si Congressman Rudy Fariñas, no? At kung nakita naman po natin rin kung paano umaksyon si Congressman Fariñas sa floor, pwede siyang talagang kumuha ng atensyon dito sa ating manunood at pwede rin po niyang paliwanag ng husto ang sasabihin po ng panig po ng prosecution. Alam mo, Mark and Kathy, first time para sa atin lahat ito dahil hindi naman tayo sanay sa closing arguments sa korte. Wala ho yan. So this is the first that we will all see this happening since this is the first impeachment and ako rin ay interesado, no, dahil sa Estados Unidos o yung napapanood po natin sa sine, sometimes sa closing arguments can tell whether you are going to create that impact that is needed or hindi sa isang kaso. Yung nga ang tanong, Kathy, naniniwala ba kayo na yung magaganap sa araw na ito can still influence the votes of the senator judges? Pero bago yan, panoorin muna natin ang interview ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Say, especially those who already biased, those the host of this detractors that he has or persecutors that he has. So those notwithstanding, I believe in his sincerity. I believe in the forthrightness, how straightforward he was in his testimony. I think you can gauge that. The demeanor alone of the Chief Justice should negate anything, any claim of pretense or deception on his part. So worth it naman, sir, sa 5 months yung trial, worth it namang ipaglaban yung Chief Justice Cabinet? Well, you know, you only live this life once. And if you stand by your principles, if you have
any, and I believe I have. I don't have any regrets. I don't have any regrets. Not one in the defense panel has any regrets in defending the Chief Justice. Would you describe him as a difficult client? Well, difficult in that he is a lawyer himself. And you know, when you to defend a lawyer like him, especially in this case as a Chief Justice, you cannot really fathom what is inside of him. And we respected that. All throughout, we respected that. We can only actually give the advice, the best counsel that we can. And we did that. We did that. Sir, halimbawa mapantay, option ba yung Supreme Court? That's difficult to answer at the moment, because we haven't seen